Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerbabuena, ng roda at ng iba pang gulayin, ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ay mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga taong nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kawawa kayo mga Pariseo. Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan. Mga kapatid, ito ang mabibigat na mga salitang lumabas sa bibig ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, kung saan kinukutya niya itong mga Pariseo at mga iskriba. Bakit ganun na lamang ang kanyang concern, ang kanyang disappointment sa mga Pariseo at iskriba? Na kung tutuusin sa kapanahunan ni Jesus, itong mga Pariseo, itong mga iskriba, sila ang kilalang grupo, iginagalang, sa kanila ipinagkakatiwala ang pananampalataya. Pero bakit ganon na lamang ang disappointment ni Jesus sa kanila? Mga kapatid, dahil itong mga Pariseo at iskriba, ginawa nilang pabigat sa mga tao ang kanilang mga obligasyon sa pananampalataya, sa halip na maging biyaya ito para sa kanila. Maingat nilang sinusunod kahit ang pinakamaliit na detalye ng batas, tulad ng pagbibigay ng ikapo ng bahagi ng meron sila. Ngunit nakalkaligtaan nila ang mga bagay na tunay na mahalaga, ang katarungan, awa at pag-ibig sa Diyos. Ipinapaalala ni Jesus sa atin ngayon na ang kautusan ay hindi nilikha upang pahirapan ang tao, kundi upang mas mapadali na maipalapit tayo sa Diyos. Ang tunay na katapatan
ay hindi nasusukat sa simpleng pagsunod lamang sa mga alintuntunin o tinuturo ng pananampalataya, kundi sa pusong nagmamahal ng tapat at laging gumagawa ng kung ano ang tama. Pinapaalala sa atin ni Jesus na hindi enough na lagi tayong nagsisimba at nagdarasal, ngunit hindi naman nito binabago ang ating buhay. Hindi enough na lagi tayong nagsisimba at nagdarasal, pero hanggang ngayon, hindi pa rin mabuti ang ating ginagawa sa buhay. Kinundi na rin ni Jesus ang pagkahumaling ng mga Pariseo sa papuri at karangalan. Hinahangad nila ang upuang marangal at ang paghanga ng iba. Ngunit nakalimutan nila na ang tunay na kadakilaan ay nasa mapagkumbabang paglilingkod sa Diyos. Inihahantulad sila ni Jesus sa mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit bulok sa loob. Isang makapangyarihang larawan ng pagkukunwari at pakitang tao lamang. Nangyayari ito kung napakabanal tingnan dahil laging nagsisimba at nagdarasal. Ngunit ang ating mga puso ay puno pa rin ng kadiliman, puno ng kasamaan, kayabangan, inggit, galit, o hanggang ngayon, nagtatanim pa rin ng sama ng loob, o di kaya hanggang ngayon ay kasinungalingan pa rin ang ating pinaglalaban. Kung hanggang ngayon iniisip natin na mas lamang tayo at banal tayo sa iba, para din tayong mga Pariseo at Iskriba, na hindi na ang Diyos ang nagiging center of attraction, kundi sila na. Nakakalimutan na it is not about them, kundi ito ay tungkol sa Diyos na kanilang pinagsisilbihan. Mga kapatid, ganito rin ang mensahe ni San Pablo sa ating unang pagbasa ngayon. Pinaalalahanan niya tayo na huwag maging mapanghusga sa ating kapwa, sapagkat sa paggawa natin ito, hinuhusgahan din natin ang ating mga sarili. Na sa ating pananampalataya, dapat ito ay dahan-dahan na babaguhin tayo para masunod ang kalooban ng mahal na Poong Nazareno. Na hindi tayo magiging mapagmataas na iisipin natin na mas mabait tayo sa ibang mga tao, na mas mabuti tayo sa kanila. Kundi itong ating pananampalataya ay magdadala sa atin sa pagpapakumbaba, sa realization na napakarami din nating pagkakamali at kailangan nating baguhin ang ating mga sarili. Ang panawagang ito sa panloob na pagbabago ay siya ring mensaheng daladala ng buhay ni Santa Teresa ng Avila na ginugunita natin ngayon. Sa panahong marami sa mga relihiyoso ang naging kampante at nawalan ng sigasig, narinig ni Santa Teresa ang tawag ng Diyos tungo sa mas malalim na pagbabalik loob at reforma. Sa halip na husgahan niya ang iba, sinimulan niya sa sarili niyang puso, nirenew niya ang kanyang prayer life, niyakap niya ang kababaang loob, at lubos siyang nagtiwala sa biyaya ng Diyos. Sa kanyang isinulat, lalo na sa The Interior Castle, itinuro ni Santa Teresa na ang tunay na kabanalan ay nagsisimula sa kaibuturan ng kaluluwa natin, kung saan nais manahan ng Diyos. Ang kanyang tapang at pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagbabago ay laging nagsisimula
sa ating sariling pagbabagong loob. Mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ngayon ni Jesus na tulad ng mga Pariseyo at Iskriba, sa maraming pagkakataon, maaring tayong matukso na maging pakitang tao lamang ang ating mga ginagawa. O di kaya sa ating pagsisilbi at pagsisimba sa Kanya, ang ating hinahabol ay ang papuri ng iba. Ngunit inaanyayahanan tayo ni Jesus sa isang tunay na pananampalataya. Isang pananampalatayang nagpapagaan ng pasanin sa halip na magpabigat at umuunawa sa halip na manghusga. Tulad ni Santa Teresa, sikapin din natin ang tahimik na pagbabagong loob ng puso. Hayaan natin ang Diyos na linisin tayo sa ating pagiging mapagmataas at mapagkunwari, na sana itong pagsisimba natin, itong pagdarasal natin, hindi pakitang tao lamang, hindi para purihin tayo ng ibang tao, kundi ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Poong Nazareno at gusto nating sundin ang kalooban nito. Kaya napakaganda ng sinabi ng ating salmong tugunan ngayon. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Sana magpatuloy tayo. Sana pagsikapan natin na ang ating pananampalataya, ang ating pagdarasal at pagsisimba ay magdala talaga sa atin para maging mapagmahal at handang tumulong sa iba. Amen.